Hello guys, kamusta kayo? Sa videong ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga taong lumuluha ng kristal. Ang mga kakayahang ito ay talaga namang hindi pangkaraniwan. Dahil kapag ang tao ay umiyak, natural lang na pangkaraniwang luha ang papatak. Natural sa mga tao ang pagluha. Kahit nga mga hayop ay nagagawa ito. Ang pagluha ay natural na tugon ng ating katawan kapag tayo ay nalulungkot, nagagalit o natutuwa. Pero bago tayo tumuloy sa ating paksa, talakayin muna natin ang ilang dagdag na kaalaman tungkol sa luha. Alam niyo ba na ang ating luha ay may tatlong uri? Basal tears. Ang basal tears ay ang luha na nasa iyong mata 24 sa 7 araw. Ang layunin nito ay panatilihing basa at protektado ang iyong mata. Kailangan ito ng ating mga mata upang hindi mairita ang eyeball. Reflex tears. Ang reflex tears ay nabubuo kapag ang ating mata ay napuwing o napasukan ng foreign object. Ang luha na ito ay may antibodies upang labanan ang bakterya. Karaniwan ding nabubuo ang reflex tears kapag tayo ay humihikab. Emotional tears. Gaya ng nabanggit kanina, ang emotional tears ay lumalabas depende sa ating emosyon. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang mga tao na may kakaibang kakayahan na lumuluha ng kristal. Mapapa sana all ka dahil ang kanilang mga luha ay maihahambing daw sa diamante. Hasna Mohamed Meselmani. Si Hasna Mohamed Meselmani ay isang 12 taong gulang na batang taga-Lebanon. Noong 1996, naging laman siya ng mga balita at pahayagan sa kanilang bansa. Ayon sa ulat, si Hasna ay lumuluha ng 7 piraso ng kristal araw-araw. Ang mga kristal na lumalabas sa mata ni Hasna ay matalas. Parang blade na kayang makahiwa ng papel. Nagsimula ang pagluha niya ng kristal noong taong 1996. Habang nasa paaralan, nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang mata. Doon niya napansin na ang bagay na lumabas sa kanyang mata ay hindi pangkaraniwan. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, sinabi niya ito sa kanyang pamilya. Dinala siya ng kanyang ama sa isang ophthalmologist at doon nakumpirma na kristal nga ang lumalabas sa kanyang mata. Maging ang doktor ay hindi makapaniwala at walang maibigay na paliwanag kung bakit may ganong bagay na lumalabas sa mata ng bata. Dahil sa pangyayaring iyon, mabilis na kumalat ang balita sa kanilang lugar. Maraming religious people at mga reporter ang dumagsa sa kanilang bahay, naniniwala na ang ipinapakita ni Hasna ay isang himala. Ngunit maraming nadismaya nang sabihin ni Hasna na peke at hindi totoo ang kanyang pagluha ng diamante. May mga haka-haka na sinabi niya ito upang makaiwas na sa gulo. Satenic Kazarian, si Satenic Kazarian, isang 22 taong gulang na taga-Armenia, ay nagsimulang makaramdam ng kakaiba sa kanyang mata matapos magpunta sa isang dentista. Dahil sa sobrang sakit ng kanyang mata, nagpunta siya sa isang ophthalmologist upang magpasuri. Laking gulat ng doktor nang makakita ng mga kristal sa mata ni Satenic. Noong una, hindi makapaniwala ang mga doktor sa nakita. Isa sa mga doktor ang nag-akala na pinipeke lamang ito ni Satenic, ngunit kalaunan ay naniwala rin. Ayon sa ulat, araw-araw ay lumuluha si Satenic ng 50 kristal. Gaya ng kristal ni Hasna, ang mga ito rin ay matatalas at nakakahiwa. Ayon sa Health Minister ng Armenia, ang kaso ni Satenic ay patuloy pang pinag-aaralan. Ipinaliwanag ng isang Russian ophthalmologist, si Tatiana Shilova, na ang kondisyon ni Satenic ay napakabihira kaya't hirap ang mga doktor na magbigay ng lunas. Sinabi niya na ang luha ay may taglay na protina, fats, at ilang ionic composition na maaaring maging kristal kapag tumaas ang asin sa katawan. Dahil sa medikasyong ibinigay ng doktor, nabawasan ang dami ng kristal na lumalabas sa mata ni Satenic. Laura Pons. Si Laura Pons, isang 35 taong gulang na guro mula Brazil, ay matagal nang dumaranas ng kakaibang kondisyon simula noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Ayon kay Laura, araw-araw ay may namumuo na 30 kristal sa kanyang mata. Tumagal ang kanyang kondisyon hanggang siya ay nagkapamilya. Ayon sa kanya, maging ang mga doktor na sumuri sa kanya ay naguluhan sa kanyang kalagayan. Madalas siyang nagkukulong sa bahay tuwing nagtatanggal ng kristal sa kanyang mata. Aminado si Laura na madalas siyang mabad trip dahil sa hirap ng kanyang sitwasyon, lalo na kapag hindi siya makapasok sa trabaho. Sa kasalukuyan,
matapos ang 2 dekada, nagkaroon ng konklusyon ang doktor ni Laura na ang kanyang kondisyon ay maaaring sanhi ng sobrang protein keratin sa kanyang mata. Habang wala pang permanenteng solusyon, nagreseta ang doktor ng silver nitrate eye drops na nakatulong upang mabawasan ang problema ni Laura. Ipinakita sa mga kasong ito na ang ating katawan ay tunay na misteryoso. Patuloy ang siyensya sa pag-aaral upang maunawaan ang mga bihirang kondisyong ito.